Isang gabi nung huling bahagi ng September 2023 malapit sa Auckland Bay, may isang dumaraan na nakakita ng kakaibang bagay na palutang-lutang sa tabing dagat. Nang lapitan niya ito, laking gulat niya na makita na ito pala'y bangkay ng isang matandang babae. Agad siyang nagsisigaw ng tulong at tumawag sa 911 upang i-report sa mga pulis ng Auckland. Mabilis na dumating ang mga investigador ng Auckland sa lugar at agad nilang nilagyan ng harang ang paligid. Kahit na maraming detalye ang hindi pa malinaw, agad nakaramdam ang mga pulis na may kakaiba sa insidenteng ito. Batay sa itsura at suot ng biktima, tila hindi ito isang simpleng aksidente. Wala rin siyang pagkakakilanlan at walang nakasaksi kay lubos na misteryong pagkatao ng kawawang babae. Dahil dito, nagpasya ang mga pulis na dalhin ang bangkay sa Forensic Department ng Auckland para sa autopsy at opisyal na magbukas ng investigasyon para sa kasong ito. Isang linggo bago nito, noong September 13, 2023, tumawag ang isang lalaking nagngangalang Philip sa mga pulis upang i-report na nawawala ang kanyang asawa na si Tanya at ang kanyang binang babae na si Leia sa loob ng isang linggo. Sa nanginginig na tinig na puno ng pag-aalala, ikinuwento niya na matapos ang isang maliit na pagtatalo tungkol sa pera ng pamilya, umalis ang kanyang asawa at biyanan sakay ng kotse noong September 6. Hinala niya na pumunta ang dalawa sa Southern California para dalawin ang mga kaibigan o kaya maglibang at magpawala ng stress. Ang sasakyan na ginamit nila ay isang puting 2017 Honda Fit. Natanggap ng San Pablo Police sa impormasyong ito at agad na nagsimula ng paunang paghahanap. Dahil sinabi rin ni Philip na umalis ang kanyang asawa at biyanan, nagpasya mga investigador na puntahan ang bahay ng mag-asawa sa 1900 Saturn Avenue upang maghanap ng dagdag na mga pahiwatig. Una, kinumpirma nila na nawawala ang puting Honda Fit ni Tanya, gaya ng sinabi ni Philip. Pero nang masusing tingnan, may napansin ng mga pulis na kakaiba. Walang bakas ng away o gulo sa loob ng bahay at sa halip ay napakalinis at maayos. Ang sobrang kaayusan na ito ay nagdulot ng hinala. Habang nagsasagawa ng paghahanap, nadiskubre rin nila na bagong pintura ang mga pader at ibang bahagi ng carpet na tila kamakailan lang pinalitan. Ang ganitong klaseng kalinisan at ayos ay hindi tumutugma sa isang lalaking nawala ng asawa at biyanan sa loob ng ilang araw. Ang sumunod na ebidensya na natagpuan ay labis na ikinagulat ng mga investigador. Sa garahe at storage room, nakakita ang team ng bakas ng dugo sa ilang bitak sa sahig at sa isang lumang carpet na nakarolyo at itinago sa likod ng bahay. Dahil sa mabilis na pagsusuri sa lugar, nakumpirmang dugo ngayon ng tao. Kahit kailangan pa ng DNA testing para matukoy kung kanino ito, sinabi ng experience at mga veteranong pulis na ang pagkawala ay isang paraan lamang para pagtakpan ng katotohanan at maitinatago ang asawa na napakadilim. Bukod sa dugo, marami pang ibang detalye sa lugar na nagdulot ng pagdududa. Ang cabinet ng gamot ni Leia ay buo pa rin, puno ng mga gamot na tiyak ay dinalasan na niya kung totoong umalis siya ng bahay. Ang kanyang tungkod ay nakatayo pa rin sa sulok ng kwarto. Ang mga pasaporte at lahat ng personal na dokumento ng mag-ina ay natagpuan sa isang kahon sa kwarto. Kahit ang hindi pa natapos na application para sa pagiging citizen ay naroon pa rin. Imposibleng kalimutan ng isang matanda ang ganitong mahalagang bagay kung talagang balak niyang lumayo. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng maliliit na detalyeng ito, malinaw na hindi handa sina Leia at Tanya para sa isang pagbiyahe. Umalis sila sa bahay sa isang hindi inaasahang sitwasyon at tiyak na wala silang planong mawala ng matagal. Lalo na kumbinsi ang San Pablo Police na may itinatagong madilim na sekreto sa bahay ni Philip. Ngunit upang hindi mabalaan ang suspect, pinili nilang panatilihin sa loob ang mga natuklasan habang tahimik na inilapat ang kaso mula sa missing persons tungo sa criminal investigation. Samantalang sa Auckland noong unang bahagi ng October 2023, lumabas ang resulta ng autopsy ng misteryosong bangkay ay isang matandang babae na walang malinaw na nakikitang patal na sugat sa kanyang katawan. Ngunit ayon sa forensic experts, malamang ay patay ng biktima bago pa man ilagay ang katawan sa tubig. Sa pagkilala naman, malaking hamon ito dahil ang bangkay nasa proseso na ng pagkabulok at matagal na nakalubog sa tubig. Sinubukan ng forensic team na kumuha ng DNA samples at fingerprints upang ikumpara sa National Missing Persons Database, ngunit wala silang nakitang tugma. Dahil dito, pansamantalang natigil ang pagkilala sa biktima. May ingat na iningatan ng bangkay habang hinihintay ang karagdagang resulta ng pagsusuri.
In-update ng Auckland Police ang impormasyon sa system at ipinabati sa mga kalapit na mga police department ang pagkadiskubre ng hindi pa nakikilalang babaeng bangkay. Samantalang sa San Pablo naman, nanatiling nakabimbin ang kaso ni Leia at Tanya. Sa buong October at November ng taong 2023, walang natanggap na balita ang pamilya at mga pulis tungkol sa dalawang babae. Walang security camera footage, walang saksi, walang bank transactions o tawag sa telepono mula sa mag-ina pagkatapos ng September 6, para bang tuluyan silang naglaho. Noong unang bahagi ng December 2023, isang nakakagulat na pangyayari ang nag-uugnay sa dalawang kaso. Nakatanggap ang San Pablo Police na isang anonymous na tawag mula sa isang babae nagpakilalang si Michelle. Matapos magtanong tungkol sa progress ng investigasyon, binitawan niya isang salita na nagpayanig sa mga opisyal. Ayon kay Michelle, "Pigayin niyo ang mister niya na si Philip. Baka mas marami pa siyang alam kaysa sa kanyang sinasabi." Agad na tinunto ng mga pulis ang numero ng telepono at nalaman na ito'y nakarehistro sa isang babae sa Alameda. Pero nang makontak, itinanggi ng babae na siyang tumawag sa pulis. Ibig sabihin, ang misteryosong tumawag ay gustong tumulong sa investigasyon, pero ayaw niyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan o madamay pa sa kaso. Kahit hindi nila alam kung sino siya, napakahalaga na impormasyong ibinigay niya. Ito ang unang pagkakataon na may taong nagmungkahi na posibleng may kinalaman si Philip sa pagkawala. Dahil dito, nagpa siyang San Pablo Police na palawakin ang investigasyon. Hindi na nila tinignan pa si Philip bilang kawawang mister, kundi bilang isang taong posibleng sangkot sa kaso. Inatasan ng investigation team na hukayin ang mas maraming impormasyon tungkol kay Philip. Si Philip ay 40 years old at ipinanganak sa Vietnam at matagal na nakatira sa US. Kasama ang kanyang pamilya, nakatira sila sa Northern California. Real estate ang kanilang negosyo at may ilang bahay na pinaparentahan. Kung titignan mo ay totoong may kaya si Philip, pero ayon sila nakakakilala sa kanya, hindi pa niya lubusan na babayaran ang mga utang sa pagbili at pagpapatayo ng mga bahay, at dumaranas pa rin siya ng problema sa pera. Ayon sa kanyang mga kaibigan, si Philip ay palakaibigan at magaling magsalita. Marahil dahil dito, marami rin siya naging karelasyon. Ilang ulit siyang nahuling may ibang babae, pero kahit pinapatawad siya ng kanyang misis, hindi siya nagsisisi. Ang asawa na paulit-ulit na nagtitiis sa kanya ay si Tanya, 40 years old, isang mabait at masipag na babaeng Vietnamese. Ipinanganak si Tanya sa Vietnam at lumipat sa US nung bata pa. Nang lumaki, nagtrabaho siya bilang nail technician sa isang kilalang salon. Ayon sa may-ari ng salon, si Tanya ay masipag at tapat. Dahil sa pagtitipid, nakabili siya ng maliit na bahay sa San Pablo at nakapag-invest pa ng ilang apartment para sa karagdagang kita. Si Tanya ay napakabuting asawa at mapagmahal na ina. Pagkatapos ng trabaho, siya pa rin na nag-aalaga sa bahay at mga anak. Mahal din niya ng lubos ang kanyang ina. Kahit nakatira ito sa nursing home sa Auckland, sinisigurado ni Tanya na tuwing linggo ay nadadala niya ito sa kanilang bahay para makasama ang mga apo o kaya naman bumibisita silang lahat sa Auckland. Ang inang yon ay si Leia, 74 years old. Dumating siya sa US sa pamamagitan ng family sponsorship na siya ay matanda na at mahina at ngayon ay nakatira sa nursing home para sa regular na gamutan. Pero hindi siya nag-iisa dahil madalas siyang binibisita ng kanyang mga anak at apo. Si Leia ay tahimik at mabait na babae na buong buhay ay nagsikap para sa pamilya. Madalas din siyang makita ng mga kapitbahay na kasama ang kanyang anak na si Tanya na nagtatanim ng gulay at nag-aalaga ng mga halaman. Ang dalawang babaeng ito ay parehong mabuting tao at iginagalang na nakararami. Ngunit unti-unti ang kanilang buhay ay napunta sa delikadong direksyon nang sa likod ng pinto ng bahay sa Saturn Avenue, lumitaw ang isang mister na si Philip na matagal nang hindi tapat. Ang kanilang pagsasama ay matagal nang wasak. Minsan nahuli mismo ni Tanya ang kanyang mister na may karelasyon dahilan ng matinding pagtatalo. Simula noon natulog na sila sa magkaibang kwarto, pilit na lamang na pinanatiling pagsasama para sa mga anak at sa kanilang mga ari-arian. Naisa nang tapusin ni Tanya ang kasal pero tumanggi si Philip. Ayon sa kanya, magiging komplikado at magastos ang hatian ng mga ari-arian, lalo na't may mga paupahang bahay silang dalawa. Bukod pa rito, kung hindi siya makakakuha ng kustodiya, kailangan pa niya magbayad ng child support.
Dahil sa mga impormasyong ito, nagkaroon ng sapat na dahilan ng mga pulis na pagdudahan si Philip na mismong may direktang kinalaman sa pagkawala ni Leia at Tanya. Sinimulan nilang suriin ang mga pahayag ni Philip at agad nilang natuklasan ang malaking pagkasalungat. Ayon kay Philip, hindi niya alam kung nasaan ang Honda Fit ng kanyang misis simula pa noong September 6. Pero napatunayan ng mga investigador na noong December 5, 2023, natagpuan ng mga pulis ang Honda na nakaparada sa isang industrial park sa Auckland. At ang nakakagulat pa, mismo mga detective na nakabantay ang nakakita kay Philip na minamaneho ang Honda at inililipat ito sa ibang paradahan sa parehong araw na sinabi niyang wala siyang alam tungkol sa kotse. Agad itong iniulat sa mga opisyal at si Philip ay formal na itinuring na pangunahing suspect. Ngunit hindi agad kumilos sa mga pulis. Nais muna nilang patibayin ang kaso sa pamamagitan ng mas maraming ebidensya at kung maaari, matunton ang kinaroroonan ng mag-ina. Sa buong December 2023 hanggang unang bahagi ng January 2024, palihim na minanmana ng San Pablo Police ang bawat galaw ni Philip. Sinuri nila ang kanyang telepono at computer at dito lumabas ang nakakakilabot na mga bakas. Mula sa mga internet search results, natuklasan ng mga pulis na noong September 6, ginamit ni Philip ang kanyang computer upang maghanap tungkol sa pagbili ng malaking ice chest na kasya ang isang tao. Naghahanap din siya ng paraan kung paano linisin ang mga mantsa ng dugo sa sahig na kahoy at paano maalis ang amoy ng bangkay. At hindi lang yon, sa mga sumunod na araw, nag-search pa siya ng Body Alameda Point at Has a body been found in Alameda yet? At ang tinutukoy niya na Alameda Point ay ang eksaktong lugar na malapit kung saan natagpuan ang hindi kilalang bangkay. Pagsapit ng kalagitnaan ng September, naghanap naman siya ng Has the prime suspect been allowed to leave the country? Ang mga ebidensyang ito ang lalo nagpayanig sa mga pulis. Malinaw na nagpapakita ng isang maingat at planadong krimen para maitago ang ebidensya. Samantalang nagkaroon ng malaking progress ang investigasyon sa Auckland tungkol sa bangkay. Naalala ng mga investigador ang kaso ng nawawalang mag-ina na sina Tanya at Leia sa San Pablo. Inisip nilang maaaring si Leia ang bangkay na nakita. Upang makumpirma, nais nilang kumuha ng DNA sample mula sa biological na anak ni Leia. Ngunit ang problema, nawawala rin si Tanya. Kaya lumipas sila sa pagkolekta ng mga gamit ni Leia sa bahay. Pagkatapos ng ilang linggo ng pagsusuri noong March 26, 2024, inanunsyo ng laboratory ang resulta. Tugma ang DNA ng bangkay sa DNA ni Leia. At sa wakas, matapos ang halos 6 na buwan na kumpirma na ang pagkakakilanlan, ito ang biyanan na mismo iniulat ni Philip na nawawala. Ngayon ay malinaw na sa mga pulis na kahit isa sa 2 babae ay tiyak na pinaslang at ang huling taong nakakita sa kanila na buhay ay si Philip mismo. Noong February 2024, matapos makumpirma ang katawan ni Leia at makalikom ng sapat na ebidensya, nagpasya ang mga pulis na kumilos. Kailangan nila itong gawin ng maingat dahil may plano si Philip na umalis ng US. Sa katunayan, noong huling bahagi ng 2023, iniwan muna ni Philip ang mga anak sa kanilang lolo at lola. Bumalik siya ng Vietnam ng ilang linggo at saka muling bumalik sa US. Ang galaw na ito ang lalong nagpatibay ng pasya ng mga pulis na huwag siyang palayain o makalayo. Kaya madaling araw ng February 28, 2024, palihim na pinalibutan ng San Pablo agents at mga pulis ang bahay sa Saturn Avenue. Ayon sa plano, kumatok sila sa pinto gamit ang dahilan na kailangan lang mag-check ng karagdagang impormasyon. Pagbukas ni Philip ng pinto, bigla siyang hinuli at pinusasan. Mabilis ang operasyon kaya wala na siyang oras pa para lumaban. Hindi pagising ang mga kapitbahay at walang nakakaalam ng lalaking kanilang kinahabagan sa pagkawala ng kanyang asawa at biyanan ay mismo inaresto dahil sa pagpatay sa mga ito. Si Philip ay dinala sa Martinez Detention Center sa Contra Costa County sa ilalim ng isang special warrant. Kahit hindi pa natagpuan ang katawan ng kanyang asawa, dahil sa serye ng mga ebidensya na nakuha at forensic results mula sa kaso ni Leia, halos tiyak na hindi na siya makakalaya sa pamamagitan ng pagpiyansa. Pagkatapos maaresto si Philip, pumasok ang kaso sa mas mabilis at mas malawak na yugto ng investigasyon. Sa puntong ito, nakumpirma ng mga pulis na isa itong kaso ng pagpatay na may 2 biktima. Sa unang pagsusuri ng mga investigador, nakikita nila na ang motibo sa pagpatay ay problema sa pamilya at pera.
Lalo itong napatibay nang madiskubre ng pulis na si Philip ay bumili ng napakalaking life insurance para sa kanyang asawa at biyenan na umabot sa $500,000 o kulang-kulang 28 million sa peso. Dahil dito malakas ang hinala na pinaslang niya ang dalawa para kumita ng iligal na pera. Para patunayan ang motibo, sinuri ng mga pulis ang lahat ng ebidensyang nakuha. Una, ang mga bakas ng dugo sa bahay ni Philip. Lumabas sa pagsusuri ng dugo sa nakarolyong carpet at sa mga bitak ng sahig ay tumugma sa DNA ni Tanya. Ibig sabihin pinatay siya mismo sa loob ng kanyang bahay. Bukod pa dito, may nakita ring ibang maliliit na bakas ng dugo sa kusina at sa likod ng ref at sa ilalim ng sahig na kahoy. Ang mga iyon naman ay tumugma sa DNA ni Leia. Malakas itong ebidensya na nagpapatunay na hindi totoong basta lang umalis ang mag-ina. Kasunod ay sinuri rin ang Honda Fit ng mga biktima. Sa trunk natagpuan ng isang mahabang buhok na napatunayan kay Tanya. May nakita ring putik sa sapi ng trunk na kapareho ng putik sa lugar ng Almeda River. Ipinapakita nito na ginamit ang kotse para dalhin ang mga bangkay papunta sa baybayin. Dagdag pa dito ang mga bakas sa gulong na nagpapatunay na nakadaan ang kotse malapit sa Almeda Point, yung liblib na lugar na mismong sinearch ni Philip sa internet. At higit sa lahat sa loob ng kotse, tanging mga fingerprint lamang ni Philip at ng kanyang asawa ang natagpuan. Wala nang iba, na lalo pang nagpapatibay na walang ibang sangkot sa krimen. Kahit na matindi na ang pagkabulok ng katawan ni Leia, matapos ang halos 3 linggong nakalubog sa tubig, natuklasan ng mga forensic expert na may crack sa kanyang bungo sa likod ng ulo. Nakaraniwang senyales ng malakas na tama mula sa matigas na bagay. Dahil dito napagpasya ng mga eksperto na malamang ay pinatay siya sa pamamagitan ng sakal o malakas na hampas bago itinapon ang katawan sa tubig para maitago ang ebidensya. Mula sa cellphone data ni Philip lumalabas na simula noong September 6, 2023, hindi na niya tinawagan o tinetext ang kanyang asawa. Isa itong kahinahinalang detalye dahil kung totoong umalis si Tanya dahil sa galit, natural na tatawagan pa rin niya ang kanyang misis. Sa halip, bandang katapusan ng September, madalas tumawag si Philip sa isang numero na may area code na +84 na area code ng Vietnam. Sa investigasyon na tuklasan ng may-ari ng numerong yon ay isang babae na kalaunan ay nakumpirmang bagong fiancé ni Philip. Sa Facebook chat history naman nakita ng mga pulis ang sunod-sunod na malalanding mensahe ni Philip sa isang babae na may batang profile picture. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang masayahing single father na masipag magtrabaho. Ilang araw lang matapos mawala si Tanya, nag-post pa siya sa Facebook na single and looking for a lover, kasama ng litrato niya at ng 2 anak nila. Ang may-ari ng nail salon na pinapasukan ni Tanya ay nagsabing bigla itong hindi pumasok simula September 6 nang walang pasabi. September 7, tinawagan ng may-ari ng salon si Philip at sinagot niya ito ng kalmado na nasa Los Angeles daw si Tanya para bumisita sa kamag-anak. Isang matalik na kaibigan naman ni Tanya ang nagsabi na 1 linggo bago siya mawala, nagkwento ito na hindi na niya kayang tiisin ang problema nilang mag-asawa. Balak na raw niya makipag-usap kay Philip tungkol sa hiwalayan pagkatapos makompleto ng kanyang ina ang proseso ng naturalization. Ito ang posibleng nagimit siya ng galit ni Philip. Ayaw niya na makipaghiwalay dahil ibig sabihin nito ay mawawalan siya ng pera, bahay, hatian ng mga ari-arian at magbibigay pa siya ng child support. Sa halip na harapin ang problema, pinili niyang maging marahas. Inatake ang kanyang asawa at biyenan para maiwasang matuloy ang divorce at kumita mula sa insurance. Lahat ng pahayag ay maingat na sinuri ng mga pulis at kinumpara sa pisikal na ebidensya. Nang mabuong lahat ng piraso ng puzzle, malinaw na nakita ng mga investigador ang buong kwento. Si Philip ang salarin. Mapanlin lang niyang inihanda ang isang peking kwento na misteryosong pagkawala. Mula sa mga nakalap na ebidensya at pahayag, matagumpay na muling binuo ng mga pulis ang buong kaso. Noong gabi ng September 5, 2023, lalo pang naging mabigat ang tensyon sa maliit na bahay sa Saturn Avenue. Nagpasya si Tanya na harapin ang kanyang mister ng direkta. Gusto na niyang tapusin ang sirang pagsasama at wakasan ng problema ang pinansyal. Sa kanyang galit, sinisi ni Tanya si Philip dahil sa mga palihim nitong relasyon at sa malaking pera na ginagastos niya nang hindi nagpapaalam. Sa harap ng mga salitang iyon ni Tanya, nanatiling kalmado at malamig si Philip na para bang may nakahanda na siyang ibang plano sa kanyang isipan.
Sinadya niyang udyukan ng kanyang asawa hanggang sa tuluyan itong umabot sa matinding galit. At nang ipahayag ni Tanya ang kanyang hangaring makipag-divorce, doon tila nagising si Philip sa pinakamalaking banta laban sa kanya. Ang divorce ay nangangahulugan ng paghahati sa kanilang mga ari-arian, pagkawala ng mga pag-aari na pinaghihirapan niyang ipunin at pagkawasak ng kanyang pangarap na makabalik sa Vietnam at makapag-asawa ng bago. Sa mismong sandaling yon, nagsimulang mabuo ang isang maitim na plano sa isipan ni Philip na nagbukas ng daan para sa isang malupit at desperadong gawain. Nang mag-uumaga na noong September 6, nagpa siya si Philip na kumilos. Tahimik siyang pumasok sa kwarto sa ibaba kung saan nagpapahinga si Tanya at bigla niyang sinakal gamit ang kanyang mga kamay. Sa desperasyon, nagpumigla si Tanya upang iligtas ang sarili. Ngunit sa kanilang pagtatalo, malakas na tumama ang ulo niya sa gilid ng kabinet at sa sahig na nag-iwan ng bakas ng dugo. Sa loob lamang ng ilang minuto gamit ang buong lakas at kalupitan, sinakal ni Philip ang asawa hanggang sa tuluyan na ito mawala ng hininga. Tumahimik ang silid at binalot ng dilim ang paligid at ang tanging naiwan ay awala ng buhay na katawan sa harap niya. Hindi niya binigyan ng sarili ng oras para matakot o magsisi. Binalot niya ang katawan ni Tanya gamit ang kumot sa kama, saka ito kinaladkad papunta sa malaking freezer na matagal na niyang inihanda. Ilang oras ang makalipas, nagmaneho si Philip papuntang Auckland upang sunduin ang kanyang biyanan na si Leia. Naging maayos ang lahat dahil sanay na ang mga staff ng nursing home na siyang sumusundo kay Leia upang dalhin sa kanilang bahay para bumisita, kaya wala sila naging hinala. Masaya pa si Leia, ang hindi niya alam na yun ang huling sandali ng kanyang buhay. Pagdating sa San Pablo, pumasok siya sa bahay at agad nang pansin ang kakaibang atmosphere. May mga senyales ng kaguluhan sa silid, ngunit bago pa siya makapagtanong, biglang inatake ni Philip ang kanyang biyanan mula sa likuran. Isang malakas na tama ang nagpabagsak kay Leia sa sahig. Pagkatapos ay sinakal pa siya ni Philip upang matiyak na hindi na ito makaligtas. Matapos patay ng kanyang asawa at biyanan, nagsimula siyang linisin ang pinangyarihan ng krimen. Gumamit siya ng panlinis upang burahin ang mabakas ng dugo at itiniklop ang carpet na may mansya ng dugo upang maitago. Maingat niyang inilagay ang dalawang bangkay sa likod ng kanyang Honda Fit. Nang magtanghali, nagmaneho si Philip papuntang Alameda Bay, isang liblib na lugar na bihirang daanan ng tao. Doon itinali niya ang mabibigat na bagay sa katawan ng dalawang biktima at itinapon ang mga ito sa tubig. Hinayaang tangiin ng alon ang lahat ng bakas ng kanyang krimen. Matapos itapon ng mga ebidensya, hindi na dinala ni Philip ang sasakyan pauwi. Sa halip, nagmaneho siya papunta sa East Auckland Industrial Park. Iniwan ang Honda sa isang paradahan at saka kampanting sumakay ng taxi pauwi ng San Pablo na parang walang nangyari. Sa mga sumunod na araw, ipinagpatuloy niya ang palabas bilang isang kaawa-awang mister. Lumipas na isang linggo at noong September 13, nagtungo si Philip sa himpilan ng mga pulis upang sabihin na nawawala ang kanyang asawa at biyanan. Hindi lamang doon nagtapos, aktibo rin siya nakilahok sa pamimigay ng mga flyers para sa paghahanap. Umarap sa komunidad na may mukhang puno ng dalamhati at sumagot sa mga panayam na tila isang tapat na mister na sabik na naghihintay ng balita tungkol sa kanyang asawa at biyanan. Isang palabas na maingat niyang inaral. Ngunit mula rin sa mga peke na detaling yon, unti-unting nabunyag ang krimen. Kaya matapos ang mahigit isang taon mula nang gawin ang krimen, sa wakas ay humarap si Philip sa korte upang harapin ang hustisya sa Contra Costa County Superior Court na matatagpuan sa lungsod ng Martinez. Nagsimula ang paglilitis nitong unang bahagi ng 2025 at agad itong nakakuha ng malaking atensyon mula sa komunidad ng mga Vietnamese sa Bay Area. Ayon sa sakdal, kinasuhan si Philip ng dalawang mabibigat na krimen. First-degree murder laban kay Leia at second-degree murder laban kay Tanya. Sa kanyang pambungad na pahayag, binigyan diin ng taga-usig na pinaslang na akusado ang kanyang asawa at biyanan upang makinabang sa $500,000 o kulang-kulang na 28 million sa peso na life insurance policy. Hindi lamang yon, ipinakita rin ng taga-usig ang masusing paghahanda ni Philip mula sa pagbili ng freezer, paghahanda ng mabibigat na bagay para maitapon ng mga katawan, hanggang sa paglilinis ng lugar ng krimen upang maitago ang lahat ng bakas ng kanyang ginawa. May CCTV footage kung saan makikita si Philip na minamaneho ang kotse ng kanyang asawa. Resulta ng forensic examination ng mga dugong natagpuan sa bahay na tumutugma sa DNA ng dalawang biktima. At higit sa lahat, ang DNA mula sa bangkay na nakuha sa Auckland Bay na tumutugma kay Leia.
Hindi lamang yon, isinapubliko rin ng taga-usig ang internet search history ng akusado na kung paano linisin ang amoy ng bangkay, paano tanggalin ang mantsa ng dugo sa sahig na gawa sa kahoy at lalo na ang nakakakilabot na keyword na Alameda Point Body. Ang lahat ng detalyeng ito ng pinagsama-sama ay nagdulot ng matinding pagkabigla at galit hindi lamang sa hurado kundi pati na rin sa publiko. Bukod pa dito, nalinawan na rin ang misteryo tungkol sa isang babae na nagngangalang Michelle, ang karakter na lubos na nagbago sa direksyon ng buong investigasyon. Lumalabas na si Michelle ay katrabaho ni Tanya sa isang nail salon at dati pala siyang pulis. Sa pamamagitan ng kanyang kasanayan dati, agad niyang napansin ang mga kakaibang kilos ni Philip, mula sa malamig nitong asal hanggang sa mga walang logic na pahayag. Dahil dito nagpasya siyang tumawag ng hindi nagpapakilala sa mga pulis. Ang impormasyong ibinigay ni Michelle ang nagbigay ng matibay na basihan para sa mga investigador na ituon ang kanilang atensyon kay Philip bilang pangunahing suspect. Dahil sa paglitaw ng mahalagang saksing ito, napunta sa mahirap na sitwasyon ang mga abogado ng depensa. Pinilit nilang maglabas ng pagdududa sa katumpakan ng ilang ebidensya. Binigyang diin nila na hindi pa natagpuan ang bangkay ni Tanya na para sa kanila ay malaking butas sa paratang. Gumawa rin sila ng ibang teorya na maaring ibang taong pumatay kay Leia at hindi si Philip. Higit pa rito, iginit din nila ang karapatan ng akusado na manahimik nang hindi pag-amin ni Philip ay nangangahulugang lahat ng paratang ay haka-haka lamang mula sa taga-usig. Pero sa mata ng hurado, lahat ng argumento ng depensa ay hindi naging epektibo. Malinaw nila nakita na ang pananahimik ng akusado ay isang hindi legal na taktika kundi isang palatandaan na siya ay guilty. Kaya't wala nang dapat pang sabihin. Matapos ang halos 2 linggo ng mainit ng pagtatalo, pumasok ang paglilitis sa yugto ng deliberasyon. Isang araw lang kinakailangan ng 12 miyembro ng hurado para magkaisa. Ang hatol, guilty ang akusado. Noong hapon ng February 18, 2025, opisyal na sinabi ang desisyon. Si Philip ay nagkasala sa pagpatay sa kanyang asawa at biyanan. Pagsapit ng April 2025, ang judge ay hinatulan si Philip ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol. Malawak ang naging suporta ng publiko sa hatol na ito. Marami ay naniniwala na ito ay isang makatarungang wakas para sa isang mister na nagkunwaring mabuti ngunit sa likod pala ay malupit at mapagkunwari. Pero sa huli nanaig ang hustisya. Gayunpaman, sa pagitan ng mabigat na hatol ng korte at ng kasiyahan ng lipunan, may nananatiling kakulangan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan ang bangkay ni Tanya. Ang kawalan na ito ay parang sugat na hindi naghihilom, nag-iiwan ng matinding dalamhati sa pamilya at nagbibigay ng mapait na tanong. Mayroon pa kayang lihim na nakatago sa likod ng krimeng ito? Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!